Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy sa everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! March 2, 2025, dear friends! Kumusta? Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Ganun na rin ang pagmamahal. Mga kaibigan, ang maganda ating pag-uusapan ngayon kasi tungkol ito sa tiwala. Nako, sino na po ba sa inyo ang nabudol na? In fact, inspired ito kasi nung kwentuhan namin nung kaibigan ko ng isang araw na meron siyang kaopisina na 2 milyon ang nabudol sa kanya. Na-scam siya. Na-scam. Meron din akong kinoach nung last year na na-scam din. More than 10 million pesos naman yung na-scam sa kanya. Kaya, well, at dahil nga mamaya patutugtugin natin ang kanta na Tiwala ng Iraya Band, abangan nyo po, original composition at kanta nila yon. So napili ko yung topic today na Tiwala. On hold ba muna? On hold ba muna? Or ibibigay ba natin siya 100%? Kaya mga kaibigan, bakit nga ba mabilis tayo minsan mabola? Bakit nga ba? Padala niyo po ako ng inyong messages kung bakit nga ba minsan parang mabilis tayong yung tinatawag nilang mabudol. Bakit? Bakit nga po ba talaga? Ayan. So mga kaibigan, tiwala, on hold ba muna? O ibibigay ba natin to? Depende sa kausap ba? Depende sa sitwasyon? Padala niyo po ako ng inyong mga messages po sa 0976 0145041. Thank you, Sir Erwin. Nako, malakas daw yung aking music. Ayan, hinaan ko. Pasensya na po talaga. Okay, lapit yung aking microphone. Ayan, kahapon nag-vertigo na naman ako. Pero ngayon, maayos na po ang aking pakaramdam. My dear friend Jenny, I'm so sorry about yesterday. Ayan, alright. Thank you, Sir Erwin. I-guide mo ako. Ayan, so mga kaibigan, samahan niyo po ako sa magandang discussion natin today. Bigyan niyo ako ng inyong inputs tungkol sa tiwala para hindi tayo nasa scam or nabubudol, di ba? Or naluloko ng ating kapwa. Ayan, alright. So, there, dear friends. Nako, sa mga kaka-tune in lamang, welcome to Winner Ka Pinoy. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Tayo ay magbigaya. Awitin mo at isasayaw ko. Awitin mo at isasayaw ko. Nako mga kaibigan, isi-share ko lamang po yung ating episode sa aking Facebook wall. At ako'y talaga naman, nahihirapan ako mag-multitask today. Okay po, wait lamang. I'm going to share it. And yun po, habang sinishare ko sa ating Facebook wall yung ating episode today, pagbahaginan niyo po ako
May mga times ba na parang namanipula ka? Alam mo yun, yung parang pakaramdam mo, naloko ka doon Parang nabola ka ganyan. Si-share ko lamang to. Ayan, meron din po bang mga times na parang pakaramdam nyo, yung kausap mo, alam mo simula pa lang na merong hindi magandang intention sa'yo. Bahaginan niyo po ako para matuto din yung ating mga kababayan doon sa ating experience. Ayan. Alright, so here we go. Alright, thank you so very much, team. Tama ba yung na-share ko na link? Radio, paki-check naman kung tama yung na-share ko na link sa sa wall ko. Alright, kasi baka mamaya maling link pala yung napadala ko. Pa-check and then send me a message. Hello, Randy Ran Santisas. Yay! Thank you so much for being our first listener today. Bakit nga ba mabilis tayong magtiwala? Kasi karamihan sa mga naka-heartbroken, gaya ng pinag-usapan natin last Sunday, karamihan po talaga ay dahil sobrang laki ng ibinigay na tiwala. Alam niyo po, ang isang dahilan kung bakit grabe tayo makapagtiwala is dahil emotionally, mabilis tayo minsan ma-manipulate Ako naloko na rin ako ng ganyan, na kinuha yung tiwala ko by making me feel good. So may mga times na dahil sa emotional tayong mga nilalang, minsan hindi yung utak natin ang ginagamit natin pag nagpapasya, hindi po ba? Ang ginagamit natin ay ang ating damdamin. Kaya minsan, ang pambobola po minsan parang love song Alam niyo po yon, kapag maganda yung tono ng kanta, kahit di mo naiintindihan yung lyrics, kumakanta ka pa rin. Meron ako narinig dati na joke na parang sinasabi na ang ganda-ganda nung kanta, pero hindi maintindihan ko anong language yon. Kasi hindi siya Tagalog, hindi siya English. So, isa foreign language siya. Parang ang gandang-ganda siya talaga, halos maiyak-iyak pa siya sa melody nung kanta. Tapos nung nalaman niya, yung kantang yun pala is tungkol sa agriculture. Imagine niyo po So, that's why, nako, mga kaibigan, minsan ang utak natin ay nakaprogram na hanapin yung tinatawag na validation or affirmation. Kaya marami ako mga kakilala, may mga na-coach ako dati na mga babae na in good faith nagtiwala, pero kinuha lang yung loob nila. At syempre, madali pong mambola, di ba? Sabihin mo lang, ganda-ganda mo talaga, napakabait mo, ikaw na, ganyan. So, pag nabubola tayo, minsan, gagamitan lang tayo ng tamang choice of words, di po ba? Minsan gagamitan lang tayo ng tamang tono, di ba? Tamang pananalita, tamang facial expression. Yung iba po, tamang pananamit, di po ba? Kaya talagang minsan, lalo na po ngayon may mga nangangampanya na, di po ba? Bibigay po ba natin yung tiwala natin na 100% dahil sa pangako nila? Baka naman binubola lang po tayo, di ba? Dahil ba kinantahan tayo ng artista or ng gwapong-gwapo during campaign? Ano po, bibigay na rin po ba natin yung boto natin? Itanong natin, ang tiwala ko, on hold ba muna? Or ibibigay ko ba to ng buong-buo? Mga kaibigan, ang pagtitiwala talaga ay parang sugal, no? Hindi mo kasi din sure, hindi ka sure kung binubola ka ba nito or totoo ba talaga to. Kaya mahirap tong balancing act na to kasi pag nagtiwala ka, pwede kang masaktan, pwede kang maloko. Kagaya nga nung, ang lungkot-lungkot nun, yung na-scam na yon ng more than 1 million. Hindi lang 1 million daw Kasi nangutang pa talaga sila. So ngayon, hinahabol sila nung pinagkakautangan nila dahil ininvest nila yung inutang nila na yon. At hindi na mahanap kasi online lang Kaya mag-ingat po tayo. Ako po talaga, sobrang mag-ingat po tayo sa mga tao na nangangako ng langit sa atin na para mabilis ang kita dito. Siyempre, sino pa po naman ang may ayaw kumita ng mabilis, di ba? Kahit ako din po, mas gusto kong umupo na lang, manood ng movie kaya, or makinig ng music, tapos dating na lang ang pera sa akin, di ba? Pero parang, hindi po talaga siya nangyayari ng ganon. So, ang tiwala niyo po ba? On hold muna. Ang pagtitiwala, gaya ng sinabi natin kanina, ay parang sugal. Pero, pag hindi ka naman nagtiwala, kailanman po para na rin tayong nabubuhay sa takot. At inspired sa kanilang kinompose na, kinompose na kanta, I would like to play for you the song composed and sung by Eraya Band entitled
tiwala, tiwala. Hawak mo na, pinagkawala mo pa. Nasa'yo na, binitawan mo pa. Nakaupo ka na, tumayo ka pa. Meron ka na, naghanap pa ng iba. Ngayon nagsisisi ka, naghahangad na bumalik pa. Pasensya, tiwala'y nasira na. Maraming naghahanap na makuha ang kwento. Ikaw ay nandiyan na, ikaw pa rin ay nagloko. Huwag ka nang bumalik, mahiya ka sa mukha mo.
That's Tiwala Anay Kishu. by the Iraya Band po. Iraya Band. Iyan ang nag-iisang mangyan band sa Mindoro from Abra de Ilog. At sila po ay mini-mentor ni Mr. Ariel Misiano, yung singer-composer ng ating kantang Winner Ka Pinoy. So thank you so much Iraya Band. Sana ay nakikinig kayo. Napakaganda ng mensahe ng kanilang kanta, ano po? Na minsan talaga yung mga pinagkakatiwalaan natin, sila pa yung nagtataksil sa atin talaga. Ayan, I would like to greet, wow, first time yata I would like to greet Miss, hello, Bibi, Miss April Joy Laureta is watching, meaning, ara ka sa balay subong. Ayan, hello, Mamang, hi, Ikob, Mr. Renato C, hello, Miss Marietta Labao Mailia, see you, mapuli ako sa November, so hope to see you, Mayet, and shout out daw to Mr. Rodel Mamuyak ng Carela Management Corporation. Hello, Rodel, and to your office mates. Hello, Miss Bing Damalerio and Mr. Jonathan Damalerio. Thank you for watching. Halong kamo pirmi. Ayan, Mr. Ray Joseph Galang, thank you, ha? Alright, kahit nakabakasyon ka, you're, assisting me. And there's a message here from June Benauro Mendoza. Hello, Ma'am Chris, at sa lahat ng katulad kong masugid niyong taga-subaybay sa programang ito. Para sa akin, kaya tayo nagtitiwala kahit alam nating maluluko tayo dahil sa takot o kahinaan ng loob. Halimbawa, takot mag-isa kaya nakikisama sa partner. Oo nga eh. Oo nga eh, 'di ba, June? Nako, thank you so much for sharing that. Minsan talaga, mahirap no, mahirap na usapin ang tiwala. Kasi may mga iba na sige na nga lang, magtitiwala na lang ako. So pag niloko ako, di konsyensya na lang yan. Or pag hindi ako nagtiwala, takot naman akong mag-isa, paano naman ako, di ba? Kaya ang tiwala, kaibigan, hindi lang ito yung tungkol sa pag-ibig. Minsan tungkol din to sa mga ibinoboto natin sa gobyerno, di ba? Nang saklap! Meron nga ako nabasa kailan yon, kahapon yata, na parang sinasabi, dati galit na galit tayo sa mga taong korap. Pero ngayon na ikaw mismo konektado na sa mga taong korap, okay na lang, parang ganon, di ba? So, paano kaya to kapag lagi na lang tayong niloloko? Papabola pa po tayo ba sa susunod na election? Papabola pa po ba ulit tayo sa mga kakanta ng mga artista sa campaign? Sana po pag-isipan nating mabuti, kagaya ng kanta ng Iraya Band na Tiwala, no? Parang sinabi na, mahiya ka naman sa mukha mo. Huwag ka nang bumalik. Niloko mo na kami dati. Anyway, so, Tiwala, on hold ba muna? Ano mga kaibigan? Minsan, marami sa atin yung nabubola. Alam niyo bakit? Kasi gusto nating makaramdam na special tayo eh. Binigyan ako ng attention, parang ganyan. Binigyan ako ng kakaibang attention. Huwag po kayong mag-alala, nabola din po ako. Yung kinikwento ko sa inyo, nangyari din po sa akin yan. Binigyan ako ng lang attention maganda. Alam niyo yon, kulang na lang. Basahan ako ng tula, kinantahan pa ako. Pero hindi pala talaga ako totoong minamahal. So, minsan nga, ang utak natin parang nag-o-off kapag yung damdamin ang umiiral. Kaya dahil po may marami talaga diyang magaling na bolero, baka minsan ay maganda po na ang tiwala ay on hold muna. Hello Tita Karina, if you're watching, belated happy birthday. I hope you had a great birthday yesterday. Ayan, ito po yung mga bolero po, magaling silang magpanggap na sincere sila. Kaya nga po yung mga nangungutang sa atin, di ba? Wow, walang na lang maiyak sila, di po ba? Yung mukha nila talagang andun yung sincerity. Yung mga nanliligaw minsan, kaya pakita yung sincerity nila. Hanggang mapasagot ka. Tapos pag napasagot ka na, wala na. Hindi na. Hindi na siya yung dating siya. Parang sa kumpanya, pag nag-a-apply pa lang yung tao, di ba? Willing ako gawin lahat, ma'am, kahit ano. Yeah. Pero kapag na-regular na, hindi na. Wala na yung dating pinagkatiwalaan natin. Bakit? Parang yung mga nangangampanya na ipinapangako sa atin lahat during the campaign. Pero pag nakaupo na, nalimutan na nila tayo. Bakit? Bakit?
Yun po ang kailangan nating pag-isipan na ang tiwala po talaga, pag naibigay mo na, tas hindi pinahalagahan, masakit, 'di ba? Parang ang maganda sana is yung nagtiwala ka, tas yung binigyan mo ng tiwala ay pinahalagahan yon at patuloy na pinapahalagahan through the years. Yun po siguro ang maganda, ano po mga kaibigan. Padala niyo po ako na inyong mga mensahe po, ah. I'm going to read your... Hello, Mr. Edmund Nukduk. Thank you so much for watching, for your message. Hey, Iraya Ban! Maraming salamat po sa pag-play ng aming song. Mabuhay po ang Winner Ka Pinoy. Mabuhay din kayo. Mabuhay din kayo, ha? Keep inspiring people with your songs. Ayan. Mr. Ronald Tumbaga says, magandang mag-alkansya muna para paggagastos, pag-isip-isipan muna. Baka maglahong parang bula ang inipon pag nadenggoy ng ibang tao. Oo nga po eh. Ang sakit ng ganon kasi meron akong last year ba o 2 years ago na ganon din ang nangyari sa kanya. At matalino pong tao to ha. Matalino. Pero naloko siya. So wala po yan sa angat ng buhay or sa taas ng pinag-aralan. Minsan, meron nga akong kaibigan dati, wala na siya. Naloko din siya. Ginamitan pa siya ng mga Japanese na tao para kasabay siyang lokohin. Alam niyo yun, yung parang sabay-sabay on all fronts siyang niloko. Na-depress siya nun kasi imagine mo, ang tali-talino niya pero naloko siya. So, wag niyo pong masyadong husgahan yung inyong sarili kapag naloko kayo kasi marami po talaga diyan na inaaral paano tayo lokohin, paano tayo scam. Pinapractice nila yung tamang linya. Kaya mag-ingat ka. Pag alam mong binubola ka na, block agad. Block mo na. Huwag ka nang sumagot. Huwag mo lang sabihin na, paano ba to nagwo-work? Sigurado ba to talaga? Nakikita ako ng 15%? Naku, gustong-gusto nila yung mga ganong engagement. Kasi syempre, i-assure ka nila na, oo, sure na sure to. Tapos papakitaan ka pa nila ng mga cheque or hindi kaya ng mga deposit slip, patunay na ako po, hindi naman po siya ako sa kapwa, pero marami na po kasi akong nakausap. May mga iba na sira na yung samahan nila sa pamilya nang dahil lamang sa pera, nang dahil lamang na-scam sila. So, kaibigan, ang iyong tiwala ba, bibigay mo ng 100% o on hold muna? Hay nako, at eto pong mensahe na to ay para sa atin. Hindi po ko po ang mensahe ngayon sa Winner Ka Pinoy para sa mga bolero kasi the fact na nagagawa na nilang mang-scam, manloko ng kapwa, mang-manipulate sa atin, mangako ng hindi naman nila tinutupad. Kahit siguro 1 taon na akong magsisisigaw ng maging honest tayo, mahalin natin ang ating kapwa. Pag napagdesisyonan na nilang manloko, di po ba? It's between them and their God, kung meron pa silang God talaga. Kaya mga kaibigan, ako, minsan, huwag tayo masyadong maniniwala sa sweet words, sa sweet, handsome, beautiful faces. Hindi po lahat ng gwapo or maganda, tapat. Hindi po lahat ng maputi, honest. Ano po? What do you think? Ay, naku, pa-shout out daw, Neng, kay Tatay George. He celebrated his 80th birthday last February 20. Oy, Tatay George! Mayet, abi, pagpuli na ako. Abi, makita ay man kita, be, please, please. Gusto ko gid nakita ikaw, Tatay George. Belated happy birthday! Abi, mayet ha, himuon tagid ni ha, nga magkita ay gid kita sa November or sa December. Sa birthday ni Mamang na lang. Sa birthday ni Mamang. Nangako. Mamang, magbasig ba nangakig si Mamang? Wala pa ka ng birthday ko, nagipang imbita ka na. Oo, sa birthday ni Mamang, December 4. So we'll be there, God willing. Maya, thank you. Tatay George, papag-on lang pirme. Paadlaw pirme, exercise pirme. Imagine, 80 years old ka na. Ayan, I'm so happy. I'm so happy. Wow. I'm so happy kapag kanyari ito si Tatay George. Siyempre, family friend. Papang ko, iniisip ko, he was not even 45 when he passed away. Kaya lagi talaga akong happy kapag may mga tatay na who live long. So, damo, gid nga salamat. Tandaan ko gid ni Mayeta. O, tandaan mo tong number nato na. Number ko gali. Or di gani i-message mo ako. Ayan, well, let's make it happen. Kay, ba mo, once a year lang ako kapuli, di ba? Tapos, if we don't make it happen, next year na naman. Ayan. So, dear friends, siguro pahalagahan natin yung tiwalang ibinibigay natin sa iba.
Ang dami ko na pong mga nakakausap, humihingi ng tulong sa akin. Minsan financial, syempre wala rin po akong maitulong kasi ako din nga po, 'di ba, na-scam din ako. Hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako. So, parang sana wag na po tayong magkaroon ng ganitong experience po, na hindi tayo makatulog kasi hindi natin alam kung saan natin kukuhanin yung ating susunod na pambayad. Alright, dear friends. Hey, time check. It's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Send me your messages po if you're watching through Facebook live stream, babasahin ko po mamaya. Pwede rin po sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041 or pwede rin po sa aking personal number. Huwag niyo lang po akong tatawagan po 0920-922-9462. There. Alright. Minsan, but anyway, mamaya na po kasi umiinit na yung ulo natin, di ba? Siguro patutugtugan ko muna kayo ng kanta kasi parang nakakainit talaga ng ulo minsan na bakit tayo niloloko ng ating kapwa Pilipino? Bakit? Bakit? Bakit mas gugustuhin nilang yumaman sila, tas tayo naghihirap? Bakit may mga politikong ganon, di ba? Pero marami rin pong politiko na ina-admire natin, di ba, na gumanda ang kanilang city nung sila na ang nag-rule. Posible naman pala, di ba? Bakit? Bakit? So it's really more about values. Ano bang pinapahalagahan nila? Sarili lang nila. Ay nako, meron akong gustong example pero wag na lang, baka may sumama ang loob sa akin. Pero marami po talaga. At alam niyo kung sino kayo, di ba? Na nakaupo ng matagal na panahon na, tapos hindi man lang nag-improve yung inyong lugar, di ba? Anong nangyari? Anong nangyari? Saan napunta yung budget? Ay, nako. Anyway, on a lighter note, one of my favorite singers is Cliff Richard kasi kaboses niya yung dati kong kaibigan who already passed away. Kaboses niya. So, in honor of him and our friendship, I'd like to play the song for you, Ocean Deep. Minsan, kaibigan, ocean deep ang tiwala natin, di ba? Nangako eh. Sabi natin, naku, hindi ako lulukuhin noon, mahal ako noon, parang ganyan. Naku, hindi tayo bibiguin nitong kandidato natin, mga kaibigan, buong partido, iboto natin. Naku, hindi tayo pababayaan nito. Naku, ocean deep ang ating tiwala, ocean deep, ocean deep. Tapos pala, ocean deep din yung pagkawalang konsyensya nila, di po ba? Love, can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? Naku, marami po minsan talaga na yun ang hinihingi sa atin. Give me a chance. Pagtiwalaan mo lang ako, pagtiwalaan mo ako. And I'll make it right. I'll do my best for you. Anyway, sige po, habang pinapadalhan niyo ako ng inyong messages, pakinggan muna natin itong napakagandang kanta na to ni Cliff Richard na Ocean Deep. Love, can't you see I'm alone? Can't you give this fool a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. That is all. Ooh, love, I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you're gone. Maybe you need a friend. Only please don't let's pretend. That's all I ask, and that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of pearls, pretty girls go sailing.
that is all. Don't wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of pearls, pretty girls go sailing high. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have failed a million ceilings in my solitary room. Ocean deep, will I ever find a lover? Maybe she has found another. And as I cry myself to sleep, I know this love of mine I'll keep. Ocean deep, I'm so lonely, lonely, lonely. Baby, ocean deep, on my own, in my room. I'm so lonely. Ocean Deep by Cliff Richard, dear friends. Minsan talaga, ocean deep tayo magmahal. Kaya ocean deep din ang sakit kapag nabigo, di ba? Ocean deep magtiwala, tapos ocean deep din ang sakit sa damdamin kapag na-scam. Di ba? Pag tinakasan na nung tao na pinagkatiwalaan mo ng, sorry, ng ilang milyong pera mo, di ba? Or hundreds of thousands of money. So that's why, dear friends, sana ay mas matuto tayo, no? Sipin natin na bakit parang ang hirap na ngayon magtiwala? Sino ba dapat ang ating pagkakatiwalaan ngayon pa? Parang ganyan. Kaya minsan, sabi nga sa kanta, I'm so lonely, lonely, lonely. Yes. Kaya kung mapapansin niyo po, madalang na akong magbasa sa Winner Ka Pinoy ng mga messages about politics. Iiwasan ko. Ngayon lang po kasi may connection ng konti. At saka dahil sa kanta ng Iraya Band. Pero nakakalungkot po mga kaibigan, no, na ginagamitan tayo minsan ng, paano ba, yung psychology natin mismo ang ginagamit sa atin. Kasi, ganito po yan merong tinatawag na law of reciprocity. Pag ang tao mabait sa'yo, magiging mabait ka rin sa kanya. 'Di ba? Kaya minsan, nilulunod tayo sa kabaitan nila. Nilulunod tayo sa regalo siguro, sa kung ano-ano mga pangako, sa pambubola sa damdamin natin na, nakikita namin yung paghihirap nyo, huwag kayong mag-alala. Kapag ibinoto nyo ako, magiging maayos kayo. Yung natanggap nyo ngayon, times 10 yan, o times 100 yan. Tapos wala na pagtapos, di ba? Kaya ocean deep din minsan yung ating pagsisisi. Kasi 4 na taon, 3 taon, o 6 na taon minsan tayong maghihintay ulit para sa pagkakataong mabago yung binigay nating tiwala sa ibang tao na naman natin ibibigay. Sayang nga sa kanta sa Ocean Deep, di po ba? Will I ever love again? Will I ever find that love again? Pwede pa rin naman po, di ba? Pwede pa rin naman. Mag-ingat lang talaga tayo sa pinagbibigyan natin ng ating tiwala. Pag mali ang binoto, tayo rin ang kawawa. Parang sa pagpapakasal lang yan, pag-aasawa. Pag mali yung pinakasalan, ay ikaw din ang maghihirap, 'di ba? Kasi kasama mo yan ng maraming taon, 'di ba? Sabi nga ng isang matandang mangingisda sa apo niya, sabi niya, "Apo, sa dagat, kailangan matuto kang magtiwala. Una, kailangan magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka rin sa alon. Magtiwala ka rin sa husay mo na kapag umalon ng malakas, ay kakayanin mo. Magtiwala ka rin sa lambat mo na wala siyang butas, for example. Magtiwala ka rin na merong isda sa kung nasan ka. Kasi kung hindi, wala ka talagang mahuhuling isda, di ba? Ang problema lang dyan, minsan kaibigan, is pag paulit-ulit na tayong nabibigo, paulit-ulit pa rin ba nating ibibigay yung ating tiwala?
Naku, bigla akong sabi ko pa man din, I will not talk politics in Winner ka Pinoy. Today's an exception. Marami na pa ako nakikita mga billboards na naman talaga. Um, pero hindi lang po to sa politika. Sa buhay din po, di ba? Marami sa atin ang inutangan. Come on! Sige po, kayo mga nasa, sa Facebook live stream, pa-type ng yes kung kayo ay nautangan na hanggang ngayon di pa rin kayo binabayaran. Parang wala silang pagpapahalaga, no? Na pinaghirapan mo yung perang pinautang mo, tapos ngayon hindi ka na nila binabalikan. Bakit? Kahit konti lang. Ako kahit gaano kalaki yung utang mo, pero kahit konti lang magbigay ka. Ako kahit sa sarili kong kapatid, nagbabayad po talaga ako. My brother is the richest one in the family. Hello, my dear brother, Engineer Cristina Lorenzana Jr. is the richest in the family. Pero pag may utang ako sa kanya, babayad talaga ako. Minsan pinapasobrahan ko pa ng konti para may interest. Kapatid ko na po yan, ah. Di po talaga, Hello, Hi, Judeline Hernandez, my dear. Hello, Judes. Miss Ermi Clemente, thank you for watching. Hello, Miss Ronnie Walabonga. Dalawin niyo po yung kanyang YouTube channel po, ah. Andun yung kanyang mga poems. Hello, Mr. Rex Miliora, my favorite comedian there is. Kailan na naman ba ulit meron dito sa Makati? I will watch again. Ayan, thank you for watching. Kaya mga kaibigan, marami na kapag sinira nila yung tiwala natin, parang babalik lang sila sa atin ng, sorry, di ba? Wala naman po masama sa paghingi ng tawad dahil nagkasala sila sa atin. Ang problema po dyan is yung pag humingi sila ng tawad pero hindi naman sila nagbago, di po ba? Kaya minsan iniisip ng iba, maraming mga kabataan ngayon ako mga nakakausap na they don't like to live in our country anymore. Kasi nga, sabi nila, may pag-asa pa ba tayo? Kahit ako, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung, oo, may pag-asa pa tayo, basta lahat tayo will do something about it. Kaya mga kaibigan, when trust is broken, walang silbi ang sorry kung walang pagbabago. At walang silbi yung sorry at pagbabago kung hindi siya consistent. Diba? Kasi, minsan, parang, they don't care. They don't care kung bugbog sarado na yung yung puso mo sa sakit, 'di ba? So hanggang kailan? Kaya yung topic natin ngayon, tiwala on hold muna. Ako, yes, tiwala on hold muna. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho po. And kahit nga yung mga taong nagsisimba, kahit na yung mga nakaputi, kahit na maayos yung mga pagmumukha, laging nakangiti sa'yo, mabait sa'yo, hindi nyo pa rin dapat pagtiwalaan because minsan sila talaga yung nang-scam sa atin. Sila yung may hangaring lukohin tayo. Kaya ang tiwala dapat meron din siyang kasamang wisdom. Right? Wisdom, Rex? I got inspired to say the word because you're there. So, wisdom. Yes. And so, there we go. Kaya kaibigan, ako, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? Bakit? Bakit nga ba? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? Ay siya pa yung, ano na ba yung title ng, ano na ba yung ng kantang yan? O, diba? Ito. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal? Ay siyang madalas maiwan nang di alam ang dahilan. Bakit nga ba? Bakit? Alam niyo po, kahit magtanong tayo ng bakit, binigay ko naman lahat, nagtiwala naman ako, pero niloko lang ako. Bakit ibinoto natin sila, nagbigay tayong tiwala sa kanila, pero ngayon nakalimutan na nila tayo. Hindi na nga nila tayo binabalikan eh. Kampanya lang natin sila nakita. Bakit? Bakit kung sino pa yung binoto natin, sila pa yung nagtaksil sa atin? Bakit nga ba? But anyway, may mga bagay talaga, may mga katanungan talaga po minsang walang sagot. So let's enjoy this very beautiful song, one of my favorites, Mr. Lloyd O'Malley's Bakit Kung Sino Pa. Wala nang mawalay ka na. Damdamin kong ito sa'yo, di na mapalagay.
What a beautiful song by Lloyd Umali. Bakit kung sino pa? O nga naman. Bakit kung sino yung totoong nagmamahal, siya paminsan yung nasasaktan talaga, ano po? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Sabi nga sa kanta, sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaho? So mga kaibigan, ano, kumusta yung tiwala mo ba? On hold muna? Kailangan ba muna nating pag-isipan kung karapat-dapat ba itong mga taong to sa tiwala natin? Karapat-dapat ba yung manliligaw mo sa oo mo? Karapat-dapat pa? Let me read some messages. This is from Tita Karina Lapitan. Hello, my dear Chris. With a grateful heart, I say thank you so much for your birthday greeting. Really appreciate your thoughtfulness, Chris. God bless you. From Tita Karina. Thank you, Tita. From Maribel Gallardo, sabi niya, Maribel Gallardo po ito ng Laur, Nueva Ecija. Magandang morning. It's a blessing every day. Year. Thanks God. Ang sorry, wala kasing period. Hindi ko alam kung saan ako titigil, Maribel. Thanks God, ang pagmamahal, ang pag-ibig ko sa Radyo Winner Ka Pinoy ay parang ulan. Mahirap iwasan na di mapakinggan at masubaybayan. Ang gabay at patnubay, boses ng bayan. Pabati po kila Nanay Leonie at Tatay Ellie Santiago. Hello po, Tatay Ellie Santiago at Nanay Leonie. Yan. Thank you so much, Maribel, ha? Next time, lagyan mo naman ng period, my dear, ang message mo para mabasa ko ng mas maayos. Kasi ang ganda ng message mo talaga. Wow, malapit na naman po maubos yung ating oras. And really, I would like to thank the team. Salamat talaga to Artec, Mr. Erwin Makatangay. Thank you so very much for assisting me. Thank you to our digital, Miss Cheska Rosal, sharing our broadcast through Zoom and through Facebook and through Facebook and through YouTube. Pakilike po DZXL News po sa lahat ng platforms. Andun kami. Hey, hello to Mr. Eman Martega, and Miss Maika Barcelona and Miss Riza Castillo of our production. Thank you so very much, team. Really, really. At maraming salamat po sa inyo ng mga nakikinig, sa inyong mga radyo, sa inyong mga Signal TV. Maraming salamat po talaga. At kung hindi ko man kayo minsan nababati, papasensya na po. Pero meron dito, nagpa-shoutout, matagal na. Si Mr. Jaime Panuelas, hello. Mr. Edlex Valencia, and Mr. Norman Labigan. Maraming salamat po sa pakikinig sa Winner Ka Pinoy. So ikaw, kaibigan, what's your decision? Ay nga pala, bago ako magtuloy, maraming salamat sa mga umattend sa ating gift webinar na Positivity at Work nung Thursday. I'm so grateful. Salamat talaga. Ay, nung Friday pala, ano ba ako, Chris? Maraming salamat. And Rex, thank you so much for the kind words you said when you shared my invitation. I really appreciate it. Grabe, Rex. Hindi mo lang alam kung gaano ko na treasure yan. Given the givens. Alam mo yun. And I look forward to really watching you live again. Yung post mo na nagpunta ka ng 7-Eleven, natawa ako dun ha. So imagine mo pa yan pag live. Ayan. Tag dito. Thank you sa lahat ng mga umattend, lahat ng companies na isang buong conference room, Fujifilm, there were like almost 70 in one conference room, tas naka-big screen, ako doon, they're listening to our gift webinar. Maraming salamat. Bing, thank you so much for watching all the way from Jensen. Maraming salamat talaga. Kaya mga kaibigan, walang masama sa pagtitiwala. I am not against trusting. Siguro, magtiwala tayo ng may talino. Huwag na tayong paloloko. Huwag tayong paloloko kasi pag niloko tayo, bumababa ang tingin natin sa sarili natin eh. Kasi iisipin mo na, kaloko-loko ba ako? Ganun lang ba ang worth ko na pwede lang akong lukuhin? Sana po, para mas maging matibay yung ating samahan, maging totoo at tapat tayo. At sana gamitin natin yung ating puso, yung ating konsyensya, ayan. Kasi di po ba nakakahiya na nangako tayo tapos hindi natin tinupad?
Yun po talaga, di na bali pong maghirap ako, di na baling hindi ako kumain, pero wala po akong taon, walang isang taong pwedeng magpunta sa akin ngayon at sabihin sa akin na, Chris, may utang ka sa akin na hindi mo nabayaran. Wala po talaga. In my honor. In my honor. Wala po. Wala po akong tao na, paano ko ba, nanilamangan. Wala. Pag nagbibigay ako ng training sa mga kumpanya, higit-higit yung serbisyo na ibibigay ko sa kanila kesa dun sa binayad nila sa akin. Pag nagpo-coach ako, minsan 1 hour lang ang engagement, umaabot kami ng 75 minutes, 1 hour and a half. Hindi ako nagsasabi na dagdagan ng bayad kasi lumagpas sa oras. Walang ganon. Wala. Kasi mas gusto ko na ako ang mas higit na nagbibigay kesa sa ako yung nakakalamang sa aking kapwa. So mga kaibigan, maraming salamat ulit ha, Iraya Band, for sharing your song Tiwala with us that inspired our episode today. Kaya, kung nabola ka na dati, okay lang, mag-move on na po tayo, tapos na yon eh. Kung na-scam tayo dati, wag na lang po sanang maulit. At sabihin din natin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, yung ating kwento, para wag na rin po silang ma-scam. Ngayon, may mga iba talaga na hindi maniniwala sa atin. Pero at least na-warningan natin, di po ba? Ayan, hello, Miss Weng Lik mo. Tapos na ang badminton. You look great, by the way. So, dahil ko po activities habang nag-winner ka Pinoy ako, marami ako mga extracurricular. Pero mga kaibigan, sa Winner Ka Pinoy, lagi nating ipinapaalala na love always wins. Laging nananalo ang pagmamahal. Laging nananalo ang pag-ibig. Lagi po. Minsan nga lang, sa sobra nating pagmamahal, sa sobra nating pag-ibig, ang bilis nating magtiwala, di po ba? Alam niyo po ang tiwala ay nanggagaling din talaga dun sa paniniwala. Naniwala ka kasi. Naniwala ka. Kaya ka nagtiwala. Akala mo mahal ka, tas hindi pala. Ouch! Ouch, di ba? Kaya please po, tignan natin. May mga red flags yan eh. May mga red flags. May mga tao na alam mo na hindi sincere. Parang ramdam ng tiyan mo yan eh. May tinatawag nga na gut feel, di po ba? So kapag gut feel, mas maganda po talaga na, oy, pakaramdam ko niloloko ako nito ah. So mas mag-ingat na lamang. Ayan. So dear friends, enjoy this very beautiful song of our very own Mr. Ariel Misiano. Hello po sa inyo lahat dyan sa Abra de Ilog. Sung and composed ito by Mr. Ariel Misiano. Winner Ka Pinoy. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Winner Ka Pinoy, winner ka. I'd like to greet my sensei, Miss Melanie Fortis. Thank you so much. Nakahabol kayo. Ayan. Alright. Sabi ng Iraya Band, nabuo po namin ang song na Tiwala. Let me just read that. Dahil sa mga kasama na umalis at lumipat sa ibang banda, tas gustong bumalik, mahirap na makisama kapag tiwala'y nasira na. Nakita namin na hindi sila loyal, nakakalungkot pero dapat tanggapin. Pasupport po kami sa aming Facebook page at YouTube channel Iraya Band para mapakinggan ang iba pa naming composition. More music po kasama kami at more power po sa inyong program. Hey, thank you so much Iraya Band. Maraming salamat. I really read that kahit overtime na tayo because I wanted to also promote your page. Mga kaibigan, sabayan nyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan ha, winner ka Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka!
Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!